pagmawit. To God be the glory, great things He has done. So loved He the world that He gave us His Son, who yielded His life an atonement for sin, and opened the life gate that all may go in. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He has done. Oh, perfect redemption, the purchase of blood, to every believer the promise of God. The vilest offender who truly believes that moment from Jesus a pardon receives. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He has done. Great things He hath taught us, great things He has done, and great our rejoicing through Jesus the Son. But purer and higher and greater will be our wonder, our worship, when Jesus we see. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father, to Jesus the Son, and give Him the glory, great things He has done. Good morning po sa ating lahat. Atin pong sabay-sabay na banggitin ang ating sumasampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa, at kay Jesucristong bugtong na anak niya, Panginoon natin, na sa hiwaga ng Espiritu Santo, ipinanganak ng Birheng Maria, nagdamdam ng hirap sa kahatulan ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at inilibing, sa ikatlong araw ay muling nabuhay, mula sa mga patay, umakyat sa langit, at umupo sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto upang humukom sa mga buhay at mga patay. Sinasampalatayanan ko ang Diyos Espiritu Santo at ang banal na iglesyang laganap, ang pagkakaisa ng mga banal, ang kapatawaran sa mga kasalanan, ang kabuhayan ng katawan at ang buhay na walang hanggan, siya nawa. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay Panginoon ng bawat karakter or attributes na meron ka, ay siya Panginoong dapat lang naming sambahin at itaas, Panginoon, sa aming mga buhay. Dalangin namin, O Diyos, sa umagang ito na ipaalala mo po sa amin ang mga dapat naming ipagpasalamat sa inyo at ang mga kabutihan na ginawa mo po upang, Panginoon, ay maging lubos ang aming pagsamba at maging ganap, Panginoon, ang aming paglapit sa inyo at pagpupuri sa inyo. So umagang ito, Panginoon, amin pong dinadalangin na aming mga nagawang pagkakasala. Patawarin mo kami, Panginoon, sa pagkukulang po namin. Sa mga nagawa namin, Panginoon, na hindi kalugod-lugod sa inyo. O Diyos, patawarin mo po kami, naway makita mo pong bukas
aming mga sarili, aming mga puso't isipan, Panginoon, upang masaliksik mo ito at tunay, Panginoon, na kami, Panginoon, ay malinis mo from the inside out. Dalangin din namin, Panginoon, ang gawain namin sa umagang ito. Kayo po ang patuloy na magbigay sa amin ng gabay, magbigay sa amin ng pangunawa, higit sa lahat, Panginoon, sa salita na iyo pong dadalhin sa amin sa pamamagitan ng aming Pastor Larry. Ama, salamat po, Panginoon, sa iyong mga pagpapala sa amin, sa mga panalangin sinagot mo, sa mga binigay mo po, Panginoon, sa amin na pangyayari na hindi man namin gusto. We know exactly what you're doing at you know exactly what you're doing, Panginoon, sa buhay namin. Dalangin namin, Panginoon, na maalala ng puso namin na kayo po ang in charge sa lahat ng bagay. Hindi man namin ito kagustuhan, nawa, Panginoon, ay kayo po ang kumilos ayon sa inyong sariling kaparaanan at ayon din po sa takdang panahon na inyong binigay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Hinayayahan ang mga nais po na magpasalamat sa Panginoon sa mga sandaling ito. Yung pong mga dumako sa kanilang kaarawan, may mga pagpapala na naranasan sa nakalipas po na buong isang linggo. Ating pong pasalamatan ng ating Diyos. Tunay po, Panginoon, na Ikaw ay tapat sa buhay ng bawat isa at ang iyong pagpapala, Panginoon, ay hindi nagmamaliw. Laging nariyan, Panginoon, at gaya ng iyong pag-ibig na laging sariwa, amin pong nararanasan ang iyong mahimalang pagkilos sa amin pong mga buhay. We praise and thank you, Lord, sa iba't ibang bagay na kaloob mo sa buhay, sa kalakasan, sa mga kaarawan, anibersaryo, sa kalakasan ng katawan, buhat sa karamdaman, kagalingan, Panginoon. Salamat po. Salamat maging sa karunungan, sa mga achievements, sa aming pong mga pag-aaral. Salamat sa pagsubaybay sa amin sa bawat araw, sa pag-iingat, sa proteksyon, Panginoon, sa mga paglalakbay. Salamat sa sapat na kalakas at karunungan sa aming pong mga hanap buhay. Salamat po, Panginoon, maging sa mga oportunidad na dumarating po sa amin. Maraming salamat po, O Diyos, sa iyong probisyon sa aming mga pangangailangan. Tunay po, O Diyos, na pinupuno mo ang aming mga kakulangan, O Diyos. Ano man ito sa aming pong mga buhay. Salamat po sa aming mga pamilya, sa aming mga sambahayan na iyong ibinibigay sa amin. Salamat po, Panginoon, sa mga biyaya na sa bawat araw ay aming pong nararanasan. Salamat maging sa mga challenges, sa mga pagsubok na dumarating sa amin. Tunay po, O Diyos, na sa anumang pagkakataon ng buhay, marapat po na ikay aming pasalamatan sapagkat ito po, Panginoon, ay parte ng iyong dakilang plano sa amin pong mga buhay. Sa umaga pong ito, narito ang iyong mga anak na nagpapasalamat sa iyo ng iba't ibang bagay. Mangyari nawa, Panginoon, na sa pamamagitan po ng pagpapatong ng kamay ng iyong lingkod, iyo pong igawa sa bawat isa sa kanila ang iyong basbas at pagpapala. Purihin po ang Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat. Yan, magandang umaga po. At tayo po ay nandito ngayon sa kabila ng kalungkutan ng buong Pilipinas dahil break na po ang Katniel. Ano po? Yan. Siguro marami dito fans ng Katniel, ano po. Pero yung iba, alam ko masaya. Lalo na si Ate Rhea, masaya ngayon. Kasi daig niya si Katniel. Yan. Purihin po ang Diyos ngayong umaga at tunay po na tayo ay pinagpapala ng Panginoon dahil tayo ay nakarating sa huling buwan ng taong 2023. Palakpakan natin ng Panginoon. Nakaabot tayong lahat. Ano po? Ibig sabihin, alam natin na magiging masaya ang ating Pasko. Ito'y patunay ng biyaya ng Diyos. Ang bilis lang po ng time, parang kailan lang January, ngayon December na. At ngayon yung unang linggo na
tayo po ay maglalakbay muli sa kwento ng unang Pasko. Ano po, katulad po ng nabanggit namin nung nagdaang buwan, this month ay yung month kung saan tayo po ay lalakad buong buwan sa unang Pasko o unang Kapaskuhan. No? Simula hanggang doon sa mga huling kwento ng unang Pasko, yun po yung ating lalakbayin. So sana makumpleto natin yung buong buwan ng paglalakbay. Kung papaanong yung mga Katoliko ay kinukumpleto yung kanilang simbang gabi, no, dahil sa kanilang paniniwala, sana makita natin yung halaga kung saan ating pinakikinggan at pinagbubulay-bulayan yung salita ng Diyos sa pamamagitan ng bawat linggo o bawat pagkakataon nandito tayo sa church para magsama-sama. Okay. So ang una pong pag-uusapan natin ay ang hula o ang propesiya ni Propeta Isaias. No? At ito po yung naka-assign sa inyong lingkod dahil ako yung unang-una unang magkukwento. Ito yung unang pahayag mula sa Biblia. At ito'y galing sa Old Testament. No? To be exact ay doon sa aklat ni Isaiah o ni Prophet Isaiah. So ang kahulugan o ang kabuuan ng ating pag-uusapan ay tungkol sa kapanganakan ni Kristo, at ito'y dinescribe ni Prophet Isaiah sa ilang mga signs or palatandaan o simbolo. At itong ating pag-uusapan ay nagpapakita rin at mag-e-explore doon sa katotohanan ng pagsilang ng ating Panginoong Hesus na simbolo ng kapangyarihan, ng pag-ibig at ng katapatan ng ating Diyos. No, yun po ay ang ating pag-uusapan ngayong umaga. Yan, sige po. Tuloy po tayo sa ating pag-uusap at sa pamamagitan po ng ating tekstong pagbabatayan ngayong umaga mula sa Isaiah chapter 7 verse 14 at Isaiah chapter 9 verse 1 to 7. Pwede hubang sabay-sabay nating basahin ang verse 14 ng Isaiah chapter 7. Ready po? Si Yahweh mismo ang magbibigay sa inyo ng palatandaan. Maglinihi ang isang dalaga at magsisilang ng isang sanggol na lalaki. Yan, so very particular po tayo dyan. Bukod doon sa Isaiah 6:9, di ba? At basahin din po natin ang sinasabi po sa chapter 9 ng aklat ng Isaiah at verse 1 hanggang verse 7. Sige po, sabay-sabay po. Ngunit, noong mga nakaraang araw, iniligay niya sa kahihiyan ang lupain ng Sibulun at ang lupain ng Neptali. Ngunit sa panahong darating, dadakilain niya sa Galilea ng mga hintil. Nakakita ng isang maningning na liwanag ang bayang matagal nang lumalakad sa kadiliman. Pinasigla mo ang kanilang pagdiriwang. Nagagalak sila na parang panahon ng anihan at parang mga taong naghahati-hati sa nasamsam na kayamanan. Sapagkat binali mo ang pamatok ng kahirapan at mga bigating sa kanilang balikat ay pinasan. Ang panyapak ng mga mandirigma at ang lahat ng kasuotang tigmak sa dugo ay susunugin. Verse 6, sapagkat magiging malawak ang kanyang kapangyarihan, yan, purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga banal na salita at salamat po sa mga
nagbasa ng ating pong teksto ngayong umaga. Yan. Kung inyong babalikan, noong nakaraang taon ay ating pong pinag-usapan yung Isaiah 9:6 At ito yung tatlong mahalagang bagay patungkol kay Jesus na isinilang o yung hula ni Propeta Isaias. Siya bilang ating kahanga-hangang tagapayo. Ewan ko kung natandaan niyo pa po yan, di ba? Isa-isa po kami ng mga pastor natin na nag-discuss tungkol po dito. Siya bilang makapangyarihang Diyos, bilang walanghanggang Ama at Prinsipe ng kapayapaan. So ito po yung ilan sa mga pangunahing bagay na ating pinag-usapan last Christmas 2022. Pero hindi po tayo masyadong nagbibigay diin doon dahil yun naman po ay ating na-discuss last time sa ating pag-aaral. At alam ko po na siguro familiar pa sa atin yung mga bagay na ating pong pag-usapan last year about it. Pero kung ating pong babalikan, ang istorya ng Pasko ay pinakita at inilarawan sa Biblia matagal ng panahon. Sabi nga, marahil 100 years or 1,000 years ago, ito ay pinakita sa Lumang Tipan at isa sa mga aklat sa Lumang Tipan ay nagbigay ng propesiya at pangako ng pagdating ng Mesiyas o ng Mesaya na kung saan tutubos sa sangkatauhan. At sabi nga po, kung ito po'y alam nyo o hindi, sa Old Testament o sa Lumang Tipan, yung pong pagdating ni Kristo o yung hula patungkol sa pagdating ni Jesus ay una na ibinigay doon sa aklat ng Genesis. Genesis chapter 3 verse 15. Pwede ba natin puntahan yung Genesis chapter 3 verse 15? Sige po, puntahan po natin para ma-familiarize po tayo. Ito naman po ay atin ding naririnig every time na ating pong pinag-uusapan ang unang Pasko. So Genesis chapter 3 verse 15, ang sabi po dito, at papag-alitin ko papag-aalitin ko ikaw at ang babae at ang iyong binhi at ang kanyang binhi, ito ang dudurog ng iyong ulo at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong. So ito po yung isa sa matalinhagang bagay na binanggit sa Old Testament, unang-una sa aklat ng Genesis o yung unang aklat ng Biblia. Ito po ay patungkol sa pagdating ng ating Panginoong Hesus. Si Propeta Isaias ay sumulat bago ipanganak si Jesus, ilang taon bago iyon nangyari, at nagpakita sa atin ng mga sabi nga, accurate picture ng pagsilang ni Jesus. Hindi yung larawan talaga, kundi yung paglalarawan ng kapanganakan ng tagapagligtas. Sabi nga doon sa ating teksto, di ba? Dahil dito, si Yahweh mismo ang magbibigay sa inyo ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin sa pangalang Emmanuel. So, sa Old Testament pa lang, very clear na ipinakita na o ipinahayag na yung pagsilang ng ating Panginoong Hesus, yung unang Pasko o yung pagdating ng Kapaskuhan. So, ang pagbanggit ni Propeta Isaias ng pagsilang ni Jesus ay isang palatandaan. It will be a sign, yung simbolo o palatandaan. At alam natin kung ating pupuntahan na, although ito i-discuss din naman ng ating mga pastor, yung aklat ni Lucas, yung kanyang account, sa chapter 2, verse 10 to 12, hindi po yata nakalagay yan. Wala nga. Hindi na ilagay. Yan. Sa chapter 2, verse 10 to verse 12, kung meron kayong mga Bibles or Bible app, yan, pakibukas nyo po, puntahan natin sabay-sabay para mas maganda. Itong sinulat o inihula ni Prophet Isaiah
ay merong perfect harmony doon sa anunsyo o sa announcement ng mga angels tungkol sa kapanganakan ni Jesus. At ito matatagpuan sa Luke chapter 2 verse 10 to 12. Hindi ko po masyadong i-discuss ito, babasahin lang natin para makita natin kung ano yung connection ng hula ni Prophet Isaiah sa New Testament sa mismong pagsilang ni Jesus. Sabi po doon, Luke 2:10 to 12, ngunit sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot, ako'y may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Isinilang sa inyo ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Ito ang inyong palatandaan. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa isang sabsaban. So ito po yung isa sa mga accurate na kapantay o sabi nga kaugnay ng hula ni Prophet Isaiah sa sinabi naman ng mga anghel, sa declaration ng mga anghel doon sa Luke chapter 2 verse 10 to 12. So ang Diyos ay palagi ang gumagamit ng mga signs. So God has always used signs to get the attention and deliver His message to His people. In the birth of Jesus or in the birth of Christ, we have a sign from God. No? So may mga signs na ginagamit ng Diyos sa lahat halos ng mga bagay. Sa kanyang mensahe, meron siyang pinapakitang mga signs. No? Ito po yung sign na hindi katulad ng sign na gawa ng tao. No? Yung nakasanayan natin na signs, halimbawa, minsan kapag naghahanap ng love life, kung sino yung unang papasok sa pinto, yun yung aking magiging boyfriend. Diba? May mga ganong ginagawa ang tao na sign. No? O kaya naman, kung sino yung unang magte-text sa akin o magme-message sa akin, siguro yun yung aking God's will. No? Mahilig tayo sa ganon di ba? Meron tayong mga ganon. Kahit sa mga anumang mga bagay ng buhay, we always look for a sign. May mga taong ganon, nakasanayan na kailangan may sign para yun yung aking palatandaan na tama yung aking hinihintay, hinihingi o anumang bagay na aking pinangahawakan. Pero ibang-iba yun sa sign ng Diyos. No, dito po sa kwento ng ating pinag-uusapan, yung sinabi ni Prophet Isaiah na propesiya ay mga simbolo ng sabi nga mga bagay patungkol sa Diyos. At ito po ay hindi pangkaraniwang simbolo na ginagawa lamang ng tao. So ano nga ba yung sinisimbolo ng mga propesiya ni Isaias? No, ano po yung mga sinisimbolo ng propesiya ni Prophet Isaiah o ni Isaias na ating pong matutunghayan ngayong umaga? Una, sabi, ito ay simbolo ng kapangyarihan ng Diyos. Ang hula ni Propeta Isaiah sa pagkapanganak o kapanganakan ni Kristo ay sumisimbolo ng kanyang kapangyarihan o kapangyarihan ng ating Diyos. No? Tandaan natin that the birth of Jesus was not a normal birth. It was a supernatural birth. No? Hindi ito pangkaraniwang kapanganakan o pagkapanganak. Hindi ito pangkaraniwan na pag-deliver ng isang sanggol. No? Ang sabi ng ating Panginoon sa Biblia, no, He told us that a virgin will conceive and bear a child. No? Kapag sinabing virgin o the word virgin, it used here dun sa ating teksto to denote a woman who has never been sexually intimate with any man, not just a young woman. No, ibig sabihin kapag sinabing birhen o virgin, no, walang anumang pagkakataon na nagkaroon ng isang sexual intimate relationship with a man. No, yun yung birhen. Although yun din naman siguro yung literal o particular na bagay na ating alam. No, kapag sinabi yung word na birhen o virgin. So the birth of Jesus was to be a miraculous event. Kaya nga ito hindi
pangkaraniwan, it is a supernatural dahil ito'y isang miracle or himala o mahimalang pagkakataon o bagay. Unlike any the world has ever known. Meron ba kayong alam na ganoon na pinanganak with a virgin birth? Meron ba tayong alam? Bibigyan ko po ng 1 million. Wala naman siguro, di ba? Walang account sa buong mundo, sa Pilipinas o sa buong mundo na ipinanganak ng isang birhen. No, wala po. Maliban sa nangyari na inihula ng Biblia sa atin. It was the birth of Christ through a virgin birth. So, sa ating pag-celebrate ng Christmas, we celebrate the fulfillment of this prophecy. No? Dapat maging aware tayo doon. Nagdiriwang tayo ng Pasko, nagse-celebrate tayo ng Christmas, meron tayong mga ginagamit na mga signs or symbol ng Christmas na palamuti, pero yung celebration na ito hindi dapat mawala o umalis doon sa katotohanan that we celebrate Christmas, that we celebrate it because of the fulfillment of His prophecy. Yung propesya ng ating propesya ng ating Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga prophet sa Biblia. Ano yung prophecy na yun? That God became man, no? Si Jesus being God in the flesh, came and dwelt among us, being born of the virgin birth. No? Ibig sabihin, ang Diyos ay tumungo, bumaba sa atin, si Jesus na siyang nagkatawang tao, si Jesus bilang Diyos ang nagkatawang tao, tumira, nakasama tayo dito sa mundo, pinanganak ng Birheng Maria. No, sa aklat ni Mateo, kabanatang 1, na tatalakayin din naman ito ng ating mga pastor, no, verse 18 to 25, uunahan ko na sila. Uubusan ko na po. At sa Luke 1:26 to 38, it is made very clear na yung sinasabi ni Prophet Isaiah sa chapter 7 verse 14 ay merong fulfillment o nagkaroon ng fulfillment. Ibig sabihin, nagkaroon ng katuparan. No, yung Matthew 1:18 to 25 at Luke 1:23 to 38 ay nagbibigay patunay, no, klarong patunay na yung inihula sa aklat ni Isaiah chapter 7 verse 14 ay nagkaroon ng ultimate fulfillment sa pamamagitan ng katauhan ni Jesus Christ. Tingnan po natin. Puntahan natin yung Matthew 1:18 to 25. Sabay-sabay po ulit tayo para meron kayong participation. Yan, ito po. Ready? Ito ang naganap ng ipanganak si Jesucristo. Ngunit bago sila makasal, subalit dahil isang matuwid na tao si Jose na kanyang mapapangasawa at ayaw nitong malagay sa kahihiyan si Maria, pinalak niyang hiwalayan si Maria ng palihim. Ngunit habang pinag-iisipan nito ni Jose, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na pakasalan si Maria, sapagkat ang sanggol na dinadala niya ay mula sa Espiritu Santo. Magsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipapangalan mo sanggol, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari nga ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Verse 23, maglilihi at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugan nito ay kasama natin ng Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon at pinakasalan niya si Maria. Ngunit hindi niya yan, okay po. So, ito po yung klarong pagpapahayag ng ultimate fulfillment ng
propesya ni Isaiah, no? Very clear, pinakita sa aklat ni Mateo, no? Sa Matthew 1:18 to 25, doon po sa ating binasa. So ibig sabihin, makikita natin dito na klarong patunay na ang kapahayagan na ito ay sumisimbolo sa kapangyarihan ng Diyos. Amen? No, walang anumang bagay o walang sino mang taong pwedeng gumawa ng ginawa ng Panginoon. No, ibig sabihin, unang-una pa lang yung hula o yung propesiya sa Old Testament at ay naganap sa New Testament time, pinakita yung klarong kaganapan o fulfillment ng hula na iyon, at yung katotohanan ng hulang iyon na ipapanganak ang isang sanggol through a virgin birth ay isang miraculous event. No, hindi ito kayang gawin ng tao. Even now, di ba? Hindi naman kayang gawin ng tao na magsilang ng isang sanggol through a virgin birth. Although marami na rin kaparaanan ng siyensya, di ba? Pero ang sabi nila, hindi pa rin ito kayang itapat doon sa ginawa ng Diyos na sabi nga miraculous event during the birth of Jesus Christ. So, yung kapanganakan ng ating Panginoon, yung hula o inihula ni Prophet Isaiah, particular sa chapter 7 verse 14, ay sumisimbolo sa kapangyarihan ng Diyos. Excuse me po. Pangalawa, hindi lang ito sumisimbolo sa kapangyarihan ng Diyos, ngunit ito rin ay sumisimbolo sa pag-ibig ng Diyos. No, yung birth ni Jesus, no, yung kanyang kapanganakan ay simbolo ng pag-ibig ng ating Panginoon. Balikan po natin yung ating teksto, di ba? Sa verse 14 ng Isaiah chapter 7, Isaiah says that He was to be called Emmanuel, which means God is with us. No, ito po ay isang pangako, no, pangako na ang Diyos, no, a promise that God Himself will appear in human form. No, pangako na ang Diyos mismo ay magpapakita ng kanyang sarili sa pamamagitan ng pagiging human o pagiging tao. Ibig sabihin, magiging katulad natin sa anyo. So, siguro naalala niyo po yung mga ilan sa mga tagpo or incidents sa Old Testament time kung saan ang Diyos ay nagpahayag at nagpakita ng kanyang sarili sa ilang mga tao o persona during that time. Sa Genesis, sinabi sa atin that God walked in the garden with Adam. Diba? Ang Diyos ay lumakad sa hardin ng Eden kasama si Adan. No? Yun ang isa sa mga bagay na kung saan nagpakita o nag-appear ang Diyos sa tao. And then later on, He appeared to Abraham bilang isang traveler, isang manlalakbay. No, nagpakita rin ang Diyos bilang isang manlalakbay. So sa Old Testament po, makikita natin na mayroong kapahayagan at mayroong pagkakataon na nagpakita ang Diyos sa tao o sa mga tao. Pero sa ibang kaanyuan, no, sa ibang kaanyuan. Kaya ang tanong, ano yung unique doon sa kanyang appearance sa pamamagitan ni Jesus? What is so unique about sa kanyang appearance through Jesus? So Jesus actually became a person. No? Si Jesus ay naging isang tao. Sa Old Testament, no, sabi, God took a human form, but in Jesus, God became a person. No? Yun yung difference. Ang Diyos sa Old Testament, He took a human form. Kumuha lang siya ng uri o klase ng tao, forma ng tao, parang ano bang right term na pwedeng sabihin doon. Hindi naman pwedeng sabihin siguro na sumapi. O pwede rin yun kasi wala namang imposible sa Diyos, no, yung kapangyarihan niya. No, may mga pagkakataon kasi nagpakita rin ng Diyos sa anyong iba, anyong apoy, di ba? Pero kung ito man ay human, iba iyon sa uniqueness ng pagtungo ng ating Panginoon
sa pamamagitan ni Jesus. So, kay Jesus, He actually became a person. No, naging tao siya. He became a person in the name of Jesus. Ang theological word po na ginagamit ng mga aklat, no, ng mga theologian ay yung word na incarnation, incarnate. No, na-discuss po yan sa Sunday school. No, hindi po yan yung gatas po, ha. Baka magkamali kayo. Yung carnation, may incarnation. So, ibig sabihin, nag-incarnate or God become flesh and blood. No, naging tao ang Diyos. No, yun yung uniqueness ng appearance ng Panginoon from Old Testament to New Testament sa pamamagitan ni Jesus. So, sa Scripture, alam ko po, alam natin, lahat po tayo, alam na alam ito, no, expose tayo sa Bible verse na ito, sabi sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. No? So ito po ay isa sa payak na talata na nagpapakita ng kapahayagan, una ng pag-ibig ng Diyos sa atin. No? At ito po ay patunay na yung pagkakatawang tao ng ating Diyos sa pamamagitan ni Jesus ay kapahayagan ng kanyang malaking pag-ibig sa atin. It was because of God's great love, no, sa human o sa man that He was willing to allow His only Son to come to us dito sa earth, dito sa mundo. No, dahil sa kanyang pag-ibig. Siguro kung lulugar tayo sa lugar ng Diyos bilang, halimbawa, bilang magulang sa ating mga anak, no, wala tayong ibang nais sa ating mga anak kundi yung mabuti. Diba? Yung mabuti, yung maayos para sa kanila. At siguro walang tao na gagawa ng ginawa ng Diyos kung ikukumpara natin. No, na ibibigay mo sa iyong mga kaaway, na ibibigay mo sa mga walang halagang tao, walang kwentang tao, yung iyong kaisa-isang anak. Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos, ginawa po ito ng Panginoon sa atin. Amen? No? Ibinigay ng Panginoon ang kanyang kaisa-isang anak sa atin. No? He was willing to allow His only Son to come to the earth, take human form in order that He might pay the debt that our sin demands. No? Tayo yung nagkasala, tayo yung may pagkakautang, pero ang Diyos ang nagbigay ng pambayad sa atin para doon sa ating mga utang. Si Pablo, no, si Apostle Paul, ay nagpakita rin ng kanyang viewpoint tungkol kay Jesus. Sa Philippians chapter 2 verse 6-8 ang sabi niyan, kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya pinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin. Pinanganak siya bilang tao at nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. So imagine niyo po, yung ginawa ng ating Panginoon through this account, no, sa sinabi ni Pablo sa mga taga-Pilipay. Merong isang author, ang sabi niya, medyo mahaba po pero babasahin ko na rin, no, Jesus endured a woman birth to give us a new spiritual birth. He occupied a stable that we might occupy a mansion. He had an earthly mother so that we might have a heavenly father. He became subject to that. He became subject so that we might be free. He left His glory to give us glory. He was poor that we might be rich. He was welcomed by shepherds at His birth, whereas we at our birth are welcomed by angels. He was hunted by Herod that we might be delivered from the grasp of Satan. That is the great paradox of the Christmas story.
It is that which makes it irresistibly attractive. It is the reversal of roles at God's cost for our benefit. No, ito po yung sabi ni James Montgomery Boyce patungkol sa kanyang aklat na sinulat, The Crimes of Christmas. No, yung kadakilaan ng pag-ibig ng Diyos ay lubusang naipadama at naipahayag sa pagsilang ng ating Panginoong Yesus. Very clear naman din na sinabi ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Pilipos. At maganda rin yung binanggit ni James, yung ilan sa mga parang simple logic, no, description about doon sa mga reverse roles na ginawa ng Diyos para sa atin, no, because of His love. Sabi doon, di ba, doon sa unang part, sabi ni James, no, Jesus endured a human birth to give us a new spiritual birth. No, parang binigay niya sa atin yung kanyang sarili for us to gain something new. Parang ganoon. Di ba? Yung bagay na nawala sa atin ay ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang malaking sakripisyo para sa atin. It is a symbol of great love. No? Yung hula ni Prophet Isaiah ay hindi lamang sumisimbolo sa kapangyarihan ng Diyos. No? Dahil kaya niyang gawin lahat ng bagay, He had done the virgin birth, no? At napatunayan naman yun sa Old Testament o sa New Testament. No, it is also a symbol of God's love or great love. No, ito po'y kapahayagan ng malaking pag-ibig ng Diyos sa atin. Sana tuwing i-celebrate natin yung Christmas, laging yun yung mareremind sa atin, di ba? Yung power ng Diyos, no, yung love ng Diyos sa atin, na laging nire-remind ng pagsilang na ating Panginoon. And it is not only that sign, it is also a sign of God's faithfulness. No, alam niyo po na ang hula o ang propesiya ng Esaias ay sumisimbolo din ng katapatan o sa katapatan ng Diyos sa atin. No, isang propesiya din sa Old Testament ng patungkol sa pagsilang ni Jesus ang matatagpuan po sa aklat ni Micah, no, Micah chapter 5 verse 2. Sabi po diyan, sinabi ni Yahweh, ngunit ikaw Bethlehem Ephrata, bagamat pinakamaliit ka sa angkan ng Huda, ay magmumula sa iyong angkan ang isang mamumuno sa Israel. Ang kanyang pinagmulan ay buhat pa noong unang panahon pa. No, tingnan niyo po, ito po ay nagsimula sa salitang bat, no? Tagalog kasi yan eh. Pero English yun, no? Ngunit, no, di ba? Yun. Ngunit. O sa ibang salin ay alalaong baga, no, sa pinakaluma. Meron ba kayong Bible na gano'n, yung luma? Na pagka binasa mo, kukunot yung noo mo kasi parang nagsasalita si Lolo Juan o kaya si Lolo David, yung mga lolo na nasa piling na ng Panginoon, di ba? Yung mga lumang version. No, the verse or this verse, no, to be particular, Micah 5:2 ay nag-start sa word na bat or ngunit, and is the introduction to something new or something grand. No, parang naging intro ito sa isang bagong bagay o sa isang dakilang malaking bagay that is about to enter human history. No, makikita natin doon sa lumaong mga event, no, ito'y nangyari hindi sa mga kilalang lugar, kundi sa isang hindi kilalang lugar, no, sa Bethlehem. Alam natin na ang Bethlehem, or we all know that the town of Bethlehem, na kung saan laging narinig, no, sa panahon ng pagdiriwang ng Kapaskuhan, no, sa mga kanta kasama din yung word na Bethlehem. No, so we have heard of this town ever since we were old enough to understand the first Christmas story. No, every time, pagka nagkukwento ang pastor, ang teacher, tungkol sa Christmas, laging kasama yata ang Bethlehem.
Parang siguro next sa birth ni Jesus o sa name ni Jesus, si Mary, si Joseph, tapos sunod doon yung Bethlehem. Diba? Parang ganoon eh. Lagi automatic kasama na yan. Parang name o names ng celebration ng Christmas. So, Bethlehem was not a very well-known place. Parang similar ito sa ating bayan, sa Cavite City. No? A small town like Cavite City. No, ano bang inyong experience kapag tinatanong yung inyong pinanggalingan? No, when you are asked where you live, no, at sabihin nyo, sa Cavite City, saan yun? Sa Dasma ba yun? Sa Silang ba yun? No, sa Imus ba yun? No, minsan, paulit-ulit, hindi nila alam yung Cavite City. No, kaya ang gagawin ko, magiging human ways ako, basta dadaan ka ng Cavitex, tapos pagkadaan mo ng Cavitex, liko ka ng Kawit, tapos daan ka ng bahay ni Aguinaldo. Pag daan mo ng bahay ni Aguinaldo, daan ka ng Nobeleta, huwag kang diretso, lumiko ka doon sa papunta sa Sangli Point. No, yun ang pinakauli, Sangli Point. Pagka narating mo yung Sangli Point, o bago ka dumating sa Sangli Point, yun na yung Cavite City na yun. No? Doon pala yun. No, hindi nila alam. Diba? Pero maraming mga historical events na nangyari sa ating lugar, diba? Pero hindi masyadong kilala ngayon ang Cavite City. So, it was like Bethlehem. No, maliit lang siya, hindi siya kilala. It is not a well-known town. No, pwedeng kung ano yung narinig natin na mga tanong tungkol sa ating lugar, ay tanong din ng mga tao tungkol sa Bethlehem. Saan po yun? No, saan ba yan? Siguro, baka ini-spell natin yung Cavite City. Hindi yun Imus, Cavite. No, C-A-V-I-T-E, Cavite, hindi Imus. Diba? Parang gano'n, minsan may inis ka na kasi parang sulok na sulok yung Cavite City. Pero yun nga, siguro ito yung pakiramdam din ng mga taga Bethlehem dahil hindi sila masyadong kilala. So, yung Bethlehem, it was a pretty obscure little country town, so obscure in fact that he has to tell us what Bethlehem he is talking about. Sabi ni Mika, no, Bethlehem Ephrata. Yung bang Ephrata, apelido ng Bethlehem? Bethlehem Ephrata. O sa iba, ang sabi, the Bethlehem by Jerusalem. No, so yung isang parang katawagan para malaman kung nasaan located, malapit ang Bethlehem. No, so, ang proklamasyon ni Propeta Micah proclaimed that the Messiah would come from Bethlehem. But a week before Christmas birth, no, makikita natin yung katotohanan sa kwento, si Mary, no, si Maria was still in Nazareth. At yung layo ng Bethlehem sa Nazareth ay 80 miles. No? 80 miles. Siguro in a day na naglalakad sila, saan man sila magpunta, napakahabang paglalakad din yun. But God was in control and He took care of that thing. No? Inalagaan niya si Jose at si Maria, siyempre si Jesus na nasa sinapupunan ni Maria. No? Si Caesar Augustus, he made an order or a census be taken. And this census required that Joseph be registered in the city of his family's roots. No, yung nanggaling kay David, no, that is Bethlehem. So Mary and Joseph, at just the right time, made the 4-day journey to Bethlehem. Imagine, ilang araw na paglalakbay patungo sa Bethlehem, yung kanilang gagawin. At katulad ng ating makikita, Bethlehem was to the world a small, insignificant village. Bagamat ganon, Bethlehem was significant, and the thing that made it special and the reason we still sing about Bethlehem today, that Jesus Christ was there. Ayan, naging special siya dahil nandoon at doon ipinanganak si Jesus. No? Kailan kaya magiging special ang Cavite City? Sino kaya dapat ang ipanganak dito? No? Para kasi yung tagpo na yun parang same di ba? Yung
pagka maliit kang town, hindi ka masyadong kilala unless merong something significant na nangyari sa'yo. At yung Bethlehem, nakilala siyang lalo, no, naging significant siya, bagamat siya hindi kilala dahil sa pagsilang ni Jesus. No? So even more amazing, makikita natin that the prophecy of the location of the Savior's birth is that these goings forth are from the old or from everlasting. No? Ang pinapakita ditong katotohanan that He is eternal. No, the word everlasting means infinite or timeless in duration and refers to Christ's eternality. So the prophecy, and this prophecy clearly predicts that the existence of Christ predates the creation of the universe. No, yung kagandahan ng propesiyang ito ay nagpapakita at nagbibigay ng isang katotohanan, hindi lamang tungkol sa Diyos, kundi sa buong sangkatauhan. God the Son became God-man when Jesus, or when He was born of the Virgin Mary in Bethlehem of Judea. So it is a symbol of God's faithfulness. No? All throughout the event, hanggang ipanganak si Jesus, nandoon ang Panginoon, and He take good care of these things. So, paano natin gagawing personal yung bagay na ito sa ating mga buhay? No? Sabi po doon sa verse 14 ng Isaiah 7, dahil dito, si Yahweh mismo ang magbibigay sa inyo ng palatandaan. No? Gusto ko pong tingnan natin yung ilan sa mga katotohanan tungkol po sa mga bagay na ito, particular doon sa palatandaan. Una, God is always faithful to His Word. No? Ang Diyos ay laging tapat sa Kanyang mga sinasabi. Amen? Amen po ba, mga kapatid? No? Ang Diyos ay laging tapat sa Kanyang mga sinasabi sa atin. God is always faithful to His words. No? All of those comforting promises or promise verses you read when you need help or have lost hope, you can be assured that those promises made by God will be kept. Diba? Ang pangako ng Diyos ay hindi nababali. No? Ganun ang katotohanan ng katapatan ng Panginoon sa atin at ng Kanyang mga salita. Pangalawang katotohanan, Jesus was God coming to you as a man. Jesus was God coming to you as a man. Si Jesus ay simbolo ng Diyos na tumungo sa atin. Inabot tayo. Di ba? Gaano ba kasarap yung pakiramdam ng isang tao na mayroong hindi magandang relasyon sa isang tao. Tapos yung taong yon na hindi maganda yung iyong relasyon, one time ay pumunta sa iyo para mag-reconcile. No? Gaano kasarap po yung pakiramdam ng ganoon. Di ba? Parang ganoon yung senaryo, ganoon yung tagpo. O higit pa doon, mga kapatid, yung tagpong ito. Jesus was God coming to you as a man. Imagine, sa kabila ng ating pagkukulang, sa kabila ng ating pagkakasala sa ating Panginoon, tayo yung may kasalanan, pero ang Diyos ang tumungo sa atin, nagkatawang tao, upang tayo ay puntahan, ipadama yung Kanyang pag-ibig, i-reconcile yung ating relasyon sa Kanya. So you could not save yourself, but God loves you enough to come to you. Ito'y dahil sa Kanyang pag-ibig. Jesus came to set you free from the curse of sin. No? The gift God gave in Jesus was a gift of hope, a gift of freedom, a gift of salvation. Ito po ay personal sa ating mga buhay. It is for us. It is for you. No? Pakisabi nga po sa inyong katabi, para sa inyo yun. No? Para sa iyo yung ginawa ng ating Panginoon. No? So God loves you so much that He sent you a personal Christmas present in the form of His Son. Tandaan natin at lagi natin sinasabi, ang pinakamagandang regalo ng Pasko
ay walang iba kundi si Jesus. No? Lagi nating niyang tandaan sa ating mga puso't isip. Ang pinakamaganda at pinakamasayang regalo ng Pasko ay walang iba kundi si Jesus. The baby Jesus grew into a man and died upon the cross for your sins, and God raised Him from the dead. No, sa araw na to, kung ilalagak mo ang iyong pananalig at pagtitiwala kay Jesus, tatanggapin mo ang pinakadakilang regalong ibinigay ng Diyos para sa lahat, ang buhay na walang hanggan. Magandang umaga po sa ating lahat. Nawa ay talagang madama natin at namnamin natin yung kahulugan ng paglalakbay natin sa unang Pasko sa buwan na ito. Merry Christmas po sa ating lahat. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos sa makapangyarihan sa lahat, sa mga sandaling ito, nagpapasalamat kami sa iyo sa pagbibigay mo sa amin ng pagkakataon upang patuloy ka naming purihin, pasalamatan at pakinggan ang iyong mga nais sabihin sa amin sa pamamagitan po ng iyong mga banal na salita. Dalangin po namin, Panginoon, tunay nga na sa pamamagitan ng mga simbolo na ito na sinabi ng aming ni Propeta Isaias sa iyong mga salita, Panginoon, simbolo ng iyong kapangyarihan, simbolo ng iyong pag-ibig, simbolo ng iyong walang hanggang katapatan, ay tumimo sa aming mga puso't isip. Amin pong patuloy na angkinin ang totohanan ito sapagkat ito po, Panginoon, para po sa amin. At yung iyong walang hanggang pag-ibig ay pinadama mo sa pamamagitan ng iyong bugtong na anak na Jesus na siyang pinakamagandang regalo namin ngayong Pasko. Maraming salamat po, Panginoon, nawa ang aming mga buhay ay patuloy naming isalig sa iyo. Tanggapin namin panaligan ng iyong ginawa sa aming mga buhay sa pamamagitan ng iyong kaisa-isa't bugtong na anak na Jesus. At madama namin ang iyong pagpapala ng buhay na walang hanggan na iyong pinangako sa iyong mga salita. Purihin ka po. Ito'y aming dalangin sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Magandang umaga po. At ating pong pasalamatan ng Panginoon. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa iyo sa unang linggo ng buwang ito ng Disyembre kung saan ay aming pong ipagdiriwang ang iyong kapanganakan. Salamat po sa iyong mga salita na iyon na pong pinagkaloob sa amin. At salamat po, Panginoon, upang ipaalala sa amin ang iyong kapangyarihan, ang iyong pag-ibig, at ang iyong katapatan, Panginoon. Tunay po na napakabuti mo, o dakilang Diyos. Sa hula ni Propeta Isaias ay nagkaroon ng katuparan sa pamamagitan ng mga pangyayari sa bagong tipan at pinutunayan, Panginoon, na ikaw ay ang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang aming Diyos ng pag-ibig, ang aming Diyos na walang hanggan ng katapatan. Purihin ka po, dakilang Ama. Patuloy mo kaming samahan sa buong isang linggong darating. Ingatan kami, Panginoon, sa aming pag-iwahiwalay sa umagang ito, pauwi sa aming mga tahanan. Ikaw po ang magpala sa aming lahat, sa anumang aming mga naisin at sa aming mga kahilingan. At patuloy po na ikaw ang aming maitanghal, mag-glorify, maluwalhati sa aming pong pamumuhay. Ito po'y aming dalangin sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Mga pinakamamahal, naway sumating lahat ng pagpapala ng Panginoong Kristo, ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pag-iibig at kaaliwan buhat sa banal na Espiritu, mula ngayon pagpasawalang hanggan. Amen.